Muntik mamatay dahil sa appendix ko. Hello po. Ano ba? Pabili po ng C2. Hello? Wala na bang C2 na red? Wala na. Hindi pwede yan. Muntik na akong namatay. Just involve ang C2 sa story. Hindi lang ito saway-saway sa trend na alam kong 9 months late. So, 4th year after 3rd grade elementary school, nung nangyari yan sa akin. Isa ito sa nangyari sa akin na talagang nag-shift sa life ko. Like, one day normal ka pa, pero 3 days later, meron ka ng stitches dyan mo na forever may iiwan sa'yo. Eh, di ba walang forever? Yes, and no. No, forever ka na talagang isa na lang ang paa mo kung naputulan ka ng paa. And yes, forever ka na talagang maging single. Like, bakit hindi ko ba in-enjoy yung time na smooth pa ang tiyan ko? Bring me back to the night we make! Uy, anong make? Ay, sorry. Younger me noon, mahilig talaga sa snack combo na C2. Pula of course, at Hansel. Yung dark brown na Hansel at kung hindi mo gusto nun, magpa-surgery ka sa dila mo. Di joke. Every recess, bibili talaga ako ng C2 at yung Hansel. At, hindi nagtagal, nagsakit ang tiyan ko sa klase. Shit. Okay, wait. Okay. Pinauwi ako. Masakit ang tiyan mo. What's the problem? Pinainom ako. Thank you, Nay. Pinatae. Lalabas na. Ay, wala pala. 5 days na ako hindi nakata. Failed. Pinatulog. Failed. Umiyak. Lord, nasakit talaga ng tiyan ko. Hindi ko tutuwa kaya. Sisipa na talaga ako. Lord, I'm sorry. Pina-check up. Failed. Pinapunta other hospital. Pina-ultrasound. Pregnant daw. Sure. Next morning, nilagay ako sa ambulance at dinala sa mas malaking hospital. Yung time na nilagay ako sa ambulance, nakaposition ako ng ang paningin ko talaga ay palabas. Nakita ko sa window ng ambulance ang mga crowds. At nagkaroon ako ng small moment na napaisip ako. Bitch! Baka mamatay ako! Gusto ko pang mabuhay! Pero chill lang kasi may nakasakang cutie sa sasakyan. Nang nakarating ako sa hospital, doon, hindi ako pinakain for 1 day. Literal as in. Kasi meron naman daw dextrose na naka-inject sa kamay ko doon. So, I don't know. Time na yun, gusto ko talaga uminom ng Yakult. Lord. Mention ko lang na may roommate kami dumudura lamang sa bathroom floor. So, nang time na nakin dalhin sa surgery room, kailangan daw maghubad. Tapos nun, binigyan ako ng parang apron ba or something na susuotin ko daw. At dinala ako sa surgery room. And you can spine ko at pinatulog ako. Wala na talaga akong ma-feel nun sa katawan ko, pero parang namagala talaga ang puwet ko nun. So, pero, before ako talagang nahampas sa Cloud9, bigla na lang tinanggal brief ko. Like, oh my God, wala na talaga akong magawa nun eh. Tinanggap ko na lang. So, mga 2 days later, pinauwi na ako. Mahirap pa rin talagang gumala sa time na yon. Sakit talaga. At from time to time, parang nagpa-flash mga kinain ko sa tiyan ko. Ang weird talaga. Pero hindi pa dyan nagtapos ay experience ko. Ivan? Ito? Ilagay mo na ang pet mo. That's that, guys. Wag na wag talaga kayo bibili ng C2. Masisira talaga yung buhay niyo. Isa yun sa mga weirdest na ginawa ko sa buhay ko talaga. Second place naman yung nag-try ko ng C2 na green. Time na yun, may pinagawang diary ang English teacher namin. Hanggang last day lang daw sa December. So, na-diary talaga ang mga experiences ko nun. Funny pa ng grammar. Before tayo magpaalam, hito muna ang mga shoutouts sa mga people na nag-comment. Hito pala mga
ito pa lang shout out sa mga people. Ha? Ito pa lang shout out sa mga people na nag-comment. In Bisaya, shout out sa mga nag-comment, mga Okay, shout out to Lance and Refresco. Yun yan, only this Soshan fan, si Miss Little K, and si I Need Gay. I need a gay boyfriend. 35. Shout out kay Ram Animation. Thank you po. At ka Eliza Zilabong. Oh my god, sorry sa pag-pronounce. Thank you. Sa kay 35 na naman at kang Ben Cad Animation. Thank you sa inyong lahat at kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo kasi hindi talaga easy gumawa ng mga videos na ito. Okay, goodbye. Bye. Nandyan ka!